Iwan si Boss Jean kay mag-ano na lang daw siya dito, magtrabaho na lang daw siya dito, mag-harvest ng prutas. May hiring kasi dito malapit. Tapos sabi ni Ma'am Sheena, okay lang daw, gibigyan man daw siya ng permission tsaka blessing na magpaiwan. Iwanan lang daw siya konting allowance. Dali Magkano daw sahod mo? 150,000. Grabe, fruit picker lang siya, tapos 150,000 yung sahod, mas malaki pa sa amin lahat. Para na kaming kalabaw nagtatrabaho. Yung Tokushima. Ohayou gozaimasu everyone. Maayong buntag. Nakakalungkot isipin na right now, today is our third day dito sa Tokushima, and sadly the day na kailangan naming iwan ang lugar na to. We had an amazing time. Gusto ko magbigay sa inyo ng review tungkol sa Tokushima, but I'm going to do that sa next episode. Right now, nag-request ako ng morning stroll para makita yung lugar, yung kanilang standard standard subdivision sa atin, no? So ayan, nakikita nyo nasa paligid ko, ito yung standard subdivision nila dito sa may probinsya ng Tokushima, kung saan nakatira yung kaibigan namin, at dito din kami natulog sa bahay nila. So nakita nyo yan guys, bakante ng mga lupa, yan ay para sa palay. So ngayon walang nakatanim, pero anytime, may mga time sa taon na naglalagay sila dyan ng palay. So akala nyo hindi malapad, no? Pero ayan siya. And lahat po yan mga kabahayan na. So hindi pa ito yung talagang sentro ng Tokushima, kaya nakikita ninyo wala kayong makikitang parang mga building. And kung meron man, hindi kasing high rise na katulad sa Tokyo. So dito sa lugar na to, subdivision na to, halo na siya, may mga bagong bahay, may mga lumang estilo, hindi na pa-renovate. Ayan, yung nakikita nyo na ganyang klaseng atip, mga lumang ano na yan siya, mga lumang bahay na hindi na renovate. Pero pag may makita ka na parang bago, lalo na dun sa roofing, ayan o. At yung bulaklak na yan guys, cherry blossom. And then pag may mga bago, ano naman bago, ayan, mga bago, malalaki. Kasi sa mga maliliit na ano nila, yung mga lumang bahay, ang dami-dami ding kwarto sa loob. Pero hindi naman siya ganun kalaki. And right now, the temperature guys, nasa 10 degrees or something, malamig. But the good thing is, hindi siya mahangin. So, medyo manageable lang talaga yung lamig. And ang suot ko is sapatos. May heat tech ako sa loob. Meron akong suot na cords natin. Alo, ayan, from Mayumi Thailand Closet. May heat tech ulit ako sa loob. May jacket ako, then another jacket ulit, then sombrero. So, okay yung katawan ko, walang problema, pero yung kamay at saka mukha ko sobrang lamig. So, sinama ko si Madam 10 Gibbs dito at saka yung kapatid ko para mag-walking. Alam niyo ba guys kung ano nakita namin? Hindi ko ikakat etong camera, okay? Para mapakita ko sa inyo ng diretso. Kasi ito first time ko nakita sa buong buhay ko, and kinakalma ko yung sarili ko kasi para po akong sisigaw. Kasi first time. Wow! Parang painting. Ay, guys, look. Uy, pwede magkuha? Wow, mag-hi ka dito, B. Hindi na siya sa Farmville lang. Wow, anong feeling? Pangarap ko makakita ng puno ng apple. Nakita ko sa UK, pero never ako nakakita ng puno ng orange. Nakita ko sa Japan. Shit! Ay, sorry. Sorry sa bad word. Guys, ang ganda. Ayan, Madam 10 Gibbs, videohan kita. Tayo isa. Para makita mo pag uwi mo ng Jensen. Kung ay tag-iya ha, ang hayop mi. Di ka lang magkuha kasi sa baba. Ha? Wow, ang ganda. Parang painting. Buo mo din no. Klaro ng orange. Ay, hindi. May orange pa na matigas, pero matamis sa loob. Hindi, orange talaga. Matigas man ang orange sa ano. Ha? Ayan. Ah, nice. Uy, baka pagalitan tayo, uy. Uy, huwag kayo magnakaw ng orange ba? Ayoko makulong dito. Mahal ang piyansa. Hala, ano to? Para siyang berry.
Wow, guys, marami siyang nahulog. Meron pa doon, meron pa. Ayan, ayan. Wow. Alam nyo, sino makakagusto ng ganito? Sino yung magugustuhan to? Si Chico, at saka si Calvi, at saka si Mayumi. Oh my gosh, pwede dito. Pwede tumayo. Alam mo, pag may jowa ako dito sa Japan, dito yung meeting point namin. Kasi aesthetic. Tapos very, parang movie. Parang movie. Ang ganda, guys. Wow. Bali, siya, hindi naman siya as in super, alam yung mataas yung niya, yung kanyang sanga. Hala, bebe, sabihan mo si Achi, magsunod siya, magustuhan niya to makita. Yung puno ng orange, pakita ko sa inyo ha, gano'n lang kalaki yung kanyang sanga. Ay, actually may sanga pa siya sa loob. So, ito ay 2 puno. Yan yung unang sanga niya, yun yung ikalawang sanga niya, and then tumubo siya sa parang buong puno, pero hindi malaki. Ayan. Wow. Be, may picture ka ng cherry blossom. Isang picture ka nito. Amazing. Wow. Yung mga nasa baba, may iba na bagong hulog. Meron ding iba na feeling ko matagal na. So hawak tayo para makita na. Maramdaman naman natin yung orange mismo sa puno. Sarap. Oh, I'm so happy. Alam niyo, naging pangarap ko talaga makita tong mga puno na to kasi nakikita ko lang siya sa magazine tsaka sa TV. Sabi ko sa nung pumunta akong UK, Lord, sana makakita ako ng puno ng apple. So nakakita ko puno ng apple. I will never forget that day sa bahay nila Jel. Kasi sa katabi nun, sila Jel, pinatulog nila ako sa bahay nila sa sa UK. Ang mga kapitbahay may mansanas ng apple. Guys, kung hindi lang malamig panahon, guys, lalagay ako upuan doon para lang titigan yung mansanas ng apple. So sabi ko, kulang na lang gusto ko naman makakita ng puno ng oranges at ngayon nakita natin sa Japan. So imagine what traveling does, diba? Sana nakita ni Kuya Kahil to. Hindi ako magsasawa dito kahit buong daming bunga. Wow. And guys, so ito galing kasi ito sa baba, 'di ba, nahulog. Oh, sarap. Ito yung orange na masarap, yung hindi masyadong matamis, hindi din super asim. Alright guys, lumabas kami ulit para mag-11 na kasi inaya ko yung kapatid ko na tingnan yung orange na puno. Hindi nila nakita kanina. Sabi ko baka ito na yung chance natin makita yung orange tree. Pinili ko talaga sila ng Bassett, si Ma'am Sheena, si Ma'am Arlene, si Ashley, si Boss Jean, ayun na. Nasabi ko sila ng orange. Sumahan ko natin kasi talagang gusto ko yung puno. Pwede sama yung puno. But I will always remember this moment. Pero ang ganda din ng panahon, hindi siya kasing lamig kahapon. Though malamig pa din, medyo maramdaman ko yung sikat ng araw. Ayan. Kasi after nito wala na kaming chance, guys. Mag-iimpake na kami, kakain na kami, and then biyahe na kami papunta naman sa next namin na destination. Magpapaalam na kami sa Tokushiba. Boss Jean, Ashley, have you ever seen an orange tree? Where? In the Philippines. Ulo, uy! Ulo! Dito. Fine, in other countries. Dito okay lang maging tabad kung orange naman yung lalaglag sa bibig mo. Hindi nga Social, di ba? Hindi magkasya. Sample nga na wala. Okay lang guys, kahit maging tamad ka guys, sa mudira. Okay lang maging tamad ka dito kung orange naman yung lalaglag sa Diba? Anong sabi mo dyan? Puno ng orange.
Mag-picture na kayo? I've seen this. Picturean kita madami. Saan mo nakita? In other countries, but I don't remember which one. But last time I Wala see pa, this. uy. Wala ka picture. Hindi nagsabi si mami mo. But I saw one man. I just didn't tell it to her. Okay. Social. Sige na, picture na. Picture kayo, sige. Kali na gusto yung mag-content. Grabe, kadako silang orange. Orange. Harvest ko orange. First time na ko kakita. Dili gid sa red. Dili na siya orange, kalamansi, na sen. Kadako niya. Kalamansi. Grabe guys. Dito sa Pinas guys, kung bayabas ang hulog sa baba, sakit tayo. Pero orange, okay lang guys, may susal man. Sige na video ko na. Tara po guys, tapos na ko diri sa Japan guys. Excited si Bosin. Oh, ang saya-saya ng kapatid ko. Oh. Di siya muling Pinas. Saan man yun? Seryoso kaayo akong manghod, guys. Oh, very happy siya. A few moments. Birthday pa dun ninyo. Padalaan pa dun tamo. Kaya po diri, namunit na ko. Ano? Magpaiwan daw si Boss Jean, guys. Magpaiwan si Boss Jean kay mag-ano na lang daw siya dito, magtrabaho na lang daw siya dito, mag-harvest ng prutas. May hiring kasi dito malapit. Tapos sabi ni Ma'am Sheena, okay lang daw, gibigyan man daw siya ng permission tsaka blessing na magpaiwan. Uy! Iwanan lang daw siya konting allowance. Dali picture. Magkano daw sahod mo? 150,000. Grabe, fruit picker lang siya. Tapos 150,000 yung sahod. Mas malaki pa sa amin lahat. Para na kaming kalabaw nagtatrabaho. Bibigyan siya ng ng permission nila Madam Ten Gibbs. Saka ng eldest namin na magstay dito sa Japan para magtrabaho. Uy, patay ka kay mama, hindi ka nagpaalam. Uy, diba? Patay siya kay Lola, no? Hindi nagpaalam ka. You want to apply? Hindi man patay si Bastian kay Lola kasi gusto siya orange din. Gusto din siya orange. So si Lola magpunta din dito para magtrabaho. Pwede, pero siya masabi si Bastian magkaayon. Sugoon pa ko nimo. In fairness ha, isa din sa pangarap ko maging fruit picker. Feeling ko masayang trabaho yun. Si Ma'am Sheena, oh. Picturean nyo. Magandang trabaho yung fruit picking eh. Diba? Imagine, gumagano ka lang. Tapos may quota pala, no? Quota mo 150 baskets sa isang araw. Pag walang quota, walang sahod. Ito, tita, di. Wow. Ang ganda. Boss Jean, yan mo ang kanal nila, oh. Grabe, oh. Tapos yung kanal natin sa Pinas, ano ba? Yung kanal doon. Literal na kanal. Kinarir yung word na kanal. Iwalupad ang coat. I-slow mo natin. Oh. Ha? Korean ka daw, Korean. Paano mamatay pag Korea? Pag sa Korea, paano yung pag pinaril? Ha? Ay, uso. Ayun yan. Pag inay. Kung wala ka na, Tayo ng Kyoto kasi dun sa Kyoto pwede tayong mag-try dun magsuot ng kimono. Geisha for a day tayo dun. Tapos magbudot sa okay, pag nagtae, pag may
aso ka, dapat pag nagtae yung aso, maging responsable ka, gabi. Kahit anong pag-aaral gawin mo, pag may aso ka, magpulot ka talaga ng tae. Choice mo talaga. Kaya ako guys, hindi talaga ako magkaroon ng aso kay. Hindi na kaya ng powers ko. Feeling ko, ang dami ko nang naisip ba. Tapos, ang aso kasi parang bata, no? Pero dito sa kanila, sa Japan, wala ako nakitang askal. Hindi ko alam na saan ang mga aso. Grabe, uy. Kaya ngayon, na-prove ko na as long as marunong sumunod yung mga mamamayan, mamamayan ng isang bansa, talagang magiging effective, magiging maayos. Ang problema kasi sa Pilipinas, kahit nag-ulo guys. Kahit nag-ulo, kahit taga-brand. Oh, ikaw dira, girl, kaya maka-impakihon, kaya maka-staff dira. O, ikaw mag-isip. Ayusin nyo. Alright guys, time na namin mag-impake. Like I said, alis na kami ng Tokushima. Dito kami nakitulog sa bahay ng kaibigan namin. Meron siyang bahay na maraming kwarto. So dito sa baba, ito yung aming lagayan ng gamit. As you can see, actually ito, exercise room to dito. Ito ay parang traditional na bahay dito sa Japan. So bigyan ko kayo ng tour bago kami mag-alis mamaya. But ganito yung itsura ng traditional na bahay. Bali, ang napansin ko, pinaka-highlight is yung the way it is actually laid out, no? Dito sa Japan, iba yung layout ng bahay nila. Ngayon, eto, madami siyang kwarto. Sobrang dami. Etong sa baba to, 2 floor. Eto, isa lang to sa mga kwarto. Normally, hindi naman to siya tulugan, pero kinonvert ng madalian para lang sa amin. So, maswerte tayo. Kasi pag merong nagpapatira sa atin, nag-i-invite na i-host tayo, naiwasan natin gumastos, 'di ba? So, very grateful kami. Big shout out, Ate Lovely. Maraming salamat. We love you. Salamat sa pagmamahal sa amin na mga kapatid ko. Anong music yan? Oh. Kaso. So, eto ay mag-impake na kami, no? But anyway, maraming salamat, Ate Love, for having us. Talagang inisip mo talaga na hindi kami magastos by inviting us over to your home, allowing us to stay for 2 nights. Maraming salamat. Malaking tulong sa amin as traveler, no? Na merong mga nag-invite sa atin matulog sa bahay nila. Wini-welcome tayo kasi hindi nila ginaisip na kawatan yung mukha namin. Di ba guys? Kasi syempre sa bahay mo natulog, di ba? Marami ba yung mga iba dyan, no, na mag-take advantage, no? Porket gi-invite. Huwag na tayo mag-mention ng pangalan kay baka mamaya matira na naman tayo ng mga walang ginawa kundi i-bash ako left and right, no? But so si Achi nag-empake na, si Ma'am Arlene nag-empake na, si Boss G nag-empake na, si Madam Ten Gibbs wala talagang ginagawa yan guys. Disney Princess lang talaga yan siya dito sa grupo namin. Kasi ano, Meron silang mother. Ay, nag-alis! okay. Ay, nagpagas. Okay. So, we enjoyed our stay. 3 days and 2 nights sa Tokushima. So sad na kailangan na namin mag-impake. Aalis kami in about 2 hours. So we have this time and then we're going out para kumain ng brunch for the last time. And then, after... Ano nangyari? Ano nangyari? Ano yun?
So, pake na tayo guys, no? Sabayan nyo. Kung mamaya na tayo mag-chika kasi parang nakaka-overwhelm na nag-chika-chika tayo. A few moments. Time check natin guys, 11:40 ng umaga. Sa wakas, nagkita din kami natin love after 6 years. Pagdating namin, hindi na namin siya nakita. 6 years ulit. busy kasi si Ate Love eh, kaya medyo occupied. Pero okay lang guys, kumakatch up kami pero chismisan. Oh, sa chismisan may oras. Palagi. Okay. So, lalabas muna tayo to get some brunch dito sa local area nila. Local community nila. Oo, pagkata na po. Ba't nakabukas yung bahay? And we're going to take brunch. Hindi ko pa alam kung ano to, pero that's how it looks, guys. Ayan. Parang may hot plate na malaki. Hot plate na malaki sa gitna. Then, para siyang napaka-higanting takoyaki ang itsura para sa akin. Pero hindi tayo basta-basta makakaupo muna dahil ano siya, need picture? Ay, picture. Alright. So, tatanungin muna natin kung saan yung may karne ng baboy at wala. Para siyang bahay sa labas, guys. Hindi ko halata na ano siya. Parang kainan pala. Parang eto, ate. Parang... Doon tayo sa counter. Wow. Ikaw daw, ate, gusto mo daw i-try? To flip. Sige na. 1, 2, 3. Wey! Hey! Galing na ate ko, ah. Ano, buta na hay. Ikaw, Ebi. Guys, ang galing, no? Hindi ko pa alam anong lasa niya, pero ang itsura niya ganyan. Try natin i-zoom. Ayun. So, marami siyang daw ng sibuyas, mga 1 kilo. Tapos, parang ang pinaka-main niya dito, dahon ng sibuyas. So, sobrang interesting. Yung ikatatlo dun sa gilid, parang meron siyang karne. Pero hindi ko pa sigurado kasi special order daw yung akin. At talagang pag sinabi daw na ganito yung order mo, halo-halo daw yung ilalagay na karne. Ngayon, pag halo-halo yung karne, ibig sabihin, merong mamoy. So, dito tayo para sure. Pero special siya. Ayan. So, para siyang maliit na restaurant. Walang wala palang plato, guys. Kain diretso galing sa hot plate. Wow. Wow, ang galing. And, oh, nice. Wow. Galing, ah. Ate, ano tawag? Parang walang Okay ka lang mag-vlog? Okay lang nag-vlog ako. Okay lang kita ka? Okay. Anong pangalan ulit? Negiyaki. Negiyaki. Bakit anong meaning ng negi? Negi is itong yung sibuyas good. Oo, dahon ng sibuyas. Kaya nga, diba? Tas, yung yaki prito ulit. Yung ihaw. Ihaw. Negiyaki. Parang ano yun? Parang sukiyaki. Tsaka ano yung isa pa? Yung yakiniku. Ay, ano yun? Kasi yaki. Parang ihaw. Okay. Ayan. So, titikman natin to guys. Sabayan nyo akong kumain dito. Wow. Yan natin mga kapatid ko. Ay, ano ay binaliktad mo na? Kasi nabaliktad. Galing So ngayon si magaling magbaliktad si Madam Ten Gibbs eh. Kahit siya yung may kasalanan, si Boss Jerry pa din may kasalanan. Ganun magbaliktad. So try natin.
And, aha, sige. Galing. Expert. Hati, panghati. Oh. Like this. Ate Ashley din, be. おソースかけて。どれじゃ言うて。 Translate. おソース。Ay, merong sauce sa gilid. Tapos ito, yung gagamitin mo para panghati and then chopstick diretso kain. Oh, grabe, sobrang interesting. Ano ulit ang pangalan, ate? Oh, it's okay. Sorry. Mas okay dyan. Diyan natin ilagay para hindi kayo matamaan ng ano. Kasi medyo malapit tayo sa table. But like I said, syempre kasama kayo. Guys, kailan ko ba kayo giiwan? As long as kung sino gustong sumama, sama tayo, sabay-sabay tayo. Sobrang interesting talaga. Alam niyo, parang sa sobrang dami ng bagong... Oh! Bigyan tayo ng 1,000 yen. Gagawin natin yung parang souvenir. Binigay ng kaibigan ni Ate Love sa amin. Lahat kami binigyan ng 1,000 yen. So, 1,000 yen is around 400 pesos. Gamit ko yung sauce, ikaw Okay. para alam mo yung Okay po. Sige, salamat. tapos. So, merong ibibigay na special na sauce. And then, check ko lang muna. Grabe yung experience namin. Very local. Very original, very unfiltered na experience namin dito sa Japan. Natutuwa ako at yung mga kapatid ko, lalo na si Madam Tengives, natututo siyang lumabas sa comfort zone niya. Pagkasabay niya kami, hindi siya dun sa, kasi natakot si Madam Tengives eh. Laging pinipili niya comfort, no? So kami, since kasama niya ako, kasama niya si Madam Sheena, hindi ako ganun na comfort lahat, provided lahat. I like trying things. At dahil doon, titikman namin yung mga, alam mo yung mga bagay-bagay na hindi niya inisip na matitikman niya. So ngayon, itong ating, ano ulit yung pangalan natin? Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Ano ulit? Ano ulit yun? Iba yung pangalan nito eh. Okay. Ika Ebiyaki. So, it's okay. Wow. Ika Ebiyaki pala. Para siyang napakalaking, tawag nito, takoyaki. So, eto, gagamitin natin to pang slice. Ayan, tingnan natin ito yung nilalagay ni Onisan. Mga spices, may binibigod na spices. So, pwede na tayo kumain. Pwede na natin tikman. Ebi. Ano daw? Ebiyaki. Parang Ebi something. Ang hirap, guys, ma-remember. Lalo na, hindi ka naman ganun ka summa cum laude. Tamang graduate ka lang sa kanto ng Katanggawan, General Santos City. So, paano natin siya? Bibigyan tayo ng ganito. Ito yung gagamitin natin pang slice. Para klaro tayo, no? Ayan. So, mag-i-slice lang tayo. Kukunin natin. Medyo hindi ko siya naputol. Ayan. Ang mayonnaise. Okay. Lalagyan pala natin mayonnaise. Ayan. Okay. Ang ganda ng pagkagawa ko, guys, oh. Pag hindi ako umuwi ng Pilipinas, magtatrabaho ako sa ganitong klaseng trabaho. Ayan. Oo, mainit pa.
natin to. Hindi niyo ako maririnig na nasasalita kasi masyadong mababa yung boses ko. Dahil masyadong magaling to si Maring DJ ay sagap niya lahat ng chismis sa mundo. Ayan siya. Itadakimasu. Oh, sinabi ko ha. Kaya talaga, kain tayo. Ay, marami pa doon ng ano. Ay, God, ang sarap. Mas gusto ko to kaysa sa takoyaki. Hindi naman siya cheese. And then meron siyang shrimp. Meron siyang squid. Meron siyang cabbage. Meron siyang dahon ng sibuyas. Meron siyang mayonnaise. And then spices nila dito sa Japan. Unesang sarap. Japan. Guys, kahit anong itsura, promise tikman ninyo. Promise. Kasi lahat ng kinain ko dito sa Japan, kahit yung mga nasa sushi, hindi ko alam. Kasi parang pag kumakain ako ng sushi, it's not something na magugustuhan ko talaga. Siguro dahil hindi ko lang natikman yung sushi ng Japan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit pabalik-balik. Try mo rin to ba? Wala siyang Baboy? Okay, sige. para iba. Sige. Ibarin ko na. Okay. Kaya pala pabalik-balik yung mga tao dito sa Japan, mga Pilipino. Alam ko na ngayon ba't kayo bumabalik dito. Para sa lamon, no? Number 1, number 2, landscape. So, una, ilalagay yung karne. Tawag. Sibuyas dahon. Negi is dahon ng sibuyas. Kaya palang dami-daming sibuyas. Tama nga naman talaga ako. Dahon ng sibuyas. Pinangalan din pala to sa dahon ng sibuyas. Kaya so, umakyat lang ako saglit dito sa second floor. Dito kami natulog. Actually, hindi. Dito kami natulog mga kapatid ko, buong pamilya ko, ang daming beds. And then, dito may magandang view. Ayan. Kapag pala, spring at saka ibang season, napakaganda dito kasi natubo yung mga bulaklak at saka palay. So, nakasara talaga to kasi malamig yung hangin sa labas. May heater dito. Ayan, pero naka-off kasi wala nang tao. But, dito kami lahat natutulog sa second floor. Napakasimple niya lang na kwarto, guys. Direct to the point. Sobrang komportable ng tulog namin. Mainit, warm, and masaya. Masaya. Yung isang kwarto lang kami. Mostly sa nakita kong bahay sa Japanese, ganito talaga. Meron siyang mat na ganyan. And ito kasi parang traditional na to, lumang style na bahay na to, no? Sa atik naman, ganyan yung itsura. Kahoy. So, ito siya, nirerentahan to. Tapos, ang dinig ko, hindi siya kasing mahal katulad ng ibang apartment. So, ay, wag na lang daw kayo papackage. Ay, pasok na lang yung kay Arlene na bag next. Ay, paalam na tayo, guys. So, dito kami kumakain na area. May maliit na dining, ay na kitchen. Maliit na kitchen. Pero eto, meron din kaming dito, natural light, natural na ilaw. So, nakatira dito, mga Pilipino din. Family din ni Ate Love. And then, dito din kami nakituloy. Katulad ng sinabi ko. Kasi, hinost niya kami. And binisita talaga namin si Ate Love. Knowing na we have been magkakilala. Bata pa lang kami, guys. Mas pong ipon pa kami, guys. Bilingit pa kayo. May kilala na kami ni Ate Love. Kasi nakita niya kaming lumaki. Kaya kapag may mga problema kami sa buhay, nakita niya challenges, umiiyak siya para sa amin. Magkakapatid. Kasi nakita niya yung the way kami lumaki. Pero, sobrang proud siya sa amin magkakapatid. Kasi lahat ng meron kami ngayon, lahat ng ginagawa namin sa buhay namin ngayon, parang kung kilala mo kami ng mga bata pa kami, nakita mo yung bahay namin na gawa sa kahoy. Anyway, lahat nga pala ng kwarto, guys, meron siyang heater, equipped with heater, kasi sobrang lamig. Hala, bakit nila iniwan tong orange? Ba't nyo iniwan yung orange? Okay na.
Dalhin ko tong orange. Di ba ikaw nag-ano nito? Dalawa yan, kunin mo isa. Sige, pasok mo na dito. Sige, kalimutan ko na lang. Ay, dito natin ilagay. Yan. Ay, kunin ko na lang daw yung isa kasi... Sino, walang naligo? Tayo natin to. So, bali, 2 floor kasi to sa taas kwarto. Ito yung spare room kanina. Saan kami nag-impake, saan namin nilalagay yung bag. Pero normally, workout room to. Para mas comfortable. And then, ito naman, toilet. Isang toilet lang. Toilet, merong heater, guys. At saka, heated yung... Sabi ko nga, pag ako yumaman, alam niyo yung gagawin ko. Palalagyan ko din ng heater yung toilet. Ang sarap kasi umupo. Shower room. Ganyan ang shower room dito. Para siyang ganyan yung bathtub. Na traditional. Stainless. Para kang huhugasan kasi marami kang sebo. Para siyang yung bago sa atin. Pero sa traditional o yung lumang mga bahay dito, ganyan yung kanilang bathtub. Hindi siya pahaba, guys. Pababa. So, ligo ka, nakatayo kang ganun, no? Papakuluan ka, tapos pwede ka na maging tinolang tao. Ayun. But anyway, I guess that's it. Hindi natin papakita yan. Pero ito yung na-stayan namin dito. And made of wood. Ayun. So, babiyahin na kami, pabalik ng the next destination natin. Abangan nyo saan kami pupunta, saan kami mapapadpad. I'll see you guys in the next episode. Much love, Princess Giga. 1,000 years later. Maayong gabi, Kyoto! Good evening, everyone. Ayan, next location tayo. We are now in Kyoto. So, Kyoto is very popular para sa lahat kasi this place offers unique experience. Ayun. But bago ang lahat, kadarating lang namin ng Airbnb. So, I'm gonna give you a very quick tour dito sa aming accommodation. Alright. So, second floor. Ganito din, 2 bed. Tag-2 tayo per bed. So, ayan guys, ang aming accommodation. As usual, made of wood. Meron kaming 2 bed dito. And then, ganyan. Akyat tayo dito sa taas. Kasi sa taas, medyo interesting. Sabi ko pa naman, excited ako na mag-ano sa inyo ng bahay, mag-house tour. Kaso nakulang yung oras ko kasi nga, kailangan kong magkain muna. So, dito guys, sa second floor, merong 2 door. Door 1 and door 2. So, door 1 is the second bedroom. Ayan naman ang second bedroom natin. Medyo madilim dito, but cozy. So, dito, 2 bed din. 2 tao. Ayan. And then, in connection to this bedroom, pinaka-interesting ay ang sitting room. So, ito ang Japanese style na pag-upo. Yung sitting on the floor. Then, merong side dito for decoration. So, maganda, no? Kasi, kunyari, gusto nyo mag-chismisan or mag-tsaa. Pagkatapos nyo mag-tsaa, connected na kayo sa bedroom. Diretso na tulog. And you know what I noticed? Hindi talaga sila naglalagay ng TV sa mga kwarto-kwarto. Wala talagang... Ihangaran niya ng mga damit. Ako na lang dyan ako matulog. Ako, magtulog dito. Okay. Okay, fine. If you want to sleep there. Gusto daw ni Ashley matulog dito. Ito daw bedroom niya. So, close mo nga, Ash. Close mo. Where's Ashley? Where's your bedroom? I don't see it. No, it's inside here Eh? because I have privacy. Wow! Sabi ko, ang ganda ng idea ni Ash. That's a good idea, Ash. It is. Very nice. So, etong Airbnb na to, guys, this is good for 8 people. Nabuko din to sa Airbnb na website. And, ayan na naman tayo. Hindi ko na naman inalala yung presyo. But, let's go back sa baba. And, we are going to... Nasa corner.
Alright guys, first night in Kyoto. Kakain tayo sa pagkain Pilipino. Pumunta ka ng Japan para magkain ng Pilipino. So ganyan, tama yan sa. Muna sa. So dito tayo may free kare-kare. Ay, be, free karaoke. Free kare-kare. Merong Philippine flag. So baba tayo dito kasi recommended to ni Ate Love. Sabi niya, ito pala ang Stone Bar and Grill dito sa Kyoto. Popular sa mga Pilipino. Napakasarap daw dito. At ang galing daw nila talaga. Masubukan nga. Uy, sarado. Alright. Okay, andito na tayo guys. Basically para siyang bar with karaoke and pagkain Pilipino. May sinigang na baboy, may chicken inasal, cheesy baked tahong. Wait lang guys. Right guys. Maglaba tayo kay time check natin alas 10 ng gabi. Andito na kami sa Kyoto and hindi ko napansin na dito pala merong second toilet. Malaki, mas malaki ang toilet nila dito sa taas. Tapos merong washing machine. So maglalaba lang muna tayo guys kasi ang dami naming labahin. That's the best thing about Airbnb kasi merong mga washing machine, kompleto sila.